Number 4, we need to have emotional balance. Sabi sa Galatia 5:22, ngunit ito ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandaang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ang ganda ng talata na ito. Bakit? Kasi ito ang picture ng isang taong merong emotional balance. Yung siyam na qualities na ito ang magpapatibay sa isang taong dumadaan sa challenges ng buhay. Ito ay picture ng Panginoong Yesus. Siya ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Meron ka bang emotional balance? Meron ka bang tendency na mag-alala palagi sa iyong buhay? Sunod-sunuran ka ba sa iyong emosyon? Madalas ka bang ma-depressed? Narealize ko na ang emotional balance ay kombinasyon ng confidence at contentment. Kung ikaw ay confident at merong contentment sa buhay, ikaw ay emotionally stable. Hindi ka maniniwala sa iyong pakiramdam na failure ka o pakiramdam na hindi ka anak ng Diyos. Kung hindi alam mo na ang pakiramdam ay madalas na nagsisinungaling sa iyo. Number 5, we need to have social balance. Narealize ko na pwede kang magkaroon ng lahat ng bagay pero sa iyong mga relasyon ay bigo ka. Pwede kang maging milyonaryo, sikat, maraming nagawa sa ministry, pero kung may problema ka sa relasyon sa ibang tao, ay kailangan mo itong ayusin at ibalanse sa iyong mga priorities. Sabi sa Romans 12:16, mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas. Sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Ang talata na ito ay patungkol sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao. Maaring sa asawa, anak, magulang, katrabaho, kaibigan at iba pa. Ang sabi dito ay mamuhay kayong mapayapa sa bawat isa. Narealize ko na kung ang mga relasyon mo ay may kapayapaan, ay meron kang social balance. Kaya lang, kailangan natin mag-ingat pagdating sa pakikipagkaibigan. Merong dalawang klaseng kaibigan. Una, casual friends. Sila yung mga naging kaibigan mo dahil sa dala ng sirkumstansya. Maring nakasama mo sa church, o sa trabaho, o kapitbahay, o kabatch mo sa school. At yung pangalawang kaibigan naman ay close friends. Ang close friends ay resulta ng iyong choice. Pinili mo sila at hindi sila dala lang ng sirkumstansya ng buhay. Sila yung involved sa buhay mo at involved ka din sa buhay nila. Open kayo sa isa't isa, nagdadamayan at nagpapalakasan at magkakasama sa lahat ng plano, activities at iba pa. Sabi sa Kawikaan 12:26, ginagabayan ng taong matuwid ang kanyang kaibigan, ngunit ililigaw ka ng taong masama. Na-realize ko na kailangan mo maging maingat sa pagpili ng close friends. Bakit? Kasi ayon sa talata ay pwede ka nilang iligaw. Pwede silang magkaroon ng mabuti o masamang influence sa iyo. Ang mga tamad na tao ay hindi mo dapat maging close friends. Ang mga taong magagalitin at violente ay hindi mo dapat maging close friends. Ang mga taong sakim ay hindi mo dapat maging close friends. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay hindi mo dapat maging close friends. At lalo na hindi mo dapat maging business partner. So, anong gagawin natin sa kanila? Hindi na lang ba natin sila papansinin? Hindi, mamahalin mo pa rin sila. Pero hindi ka pwedeng makipag-close sa kanila. Mahahawa ka sa kanilang lifestyle. Kaya marapat lang na huwag ka makipag-close sa kanila. Sabi sa unang Korinto 15:33, ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. So, sino pala ang pipiliin nating close friends? Piliin mo mga kaibigan na magpapalago sa'yo mentally, emotionally, at spiritually. Piliin mo mga kaibigan na maglalapit sa iyo lalo sa Panginoong Yesus. Sa case ko, ay yung mga kaibigan ko dati ay pinalitan ng Diyos ng ibang kaibigan na handang manalangin sa akin at magpayo kung ako ay naliligaw. Sila ang aking modelo at ginagaya. Kaya nga kaibigan, kung hindi ka kabahagi ng isang online discipleship group, ay mag-type ka lang sa comment section ng salitang join at bibigyan ka namin ng link sa aming messenger. Kasi dito sa discipleship group ay makikilala mo ang mga taong binago ng Diyos at mga taong magmamahal sa iyo ng walang kondisyon.